Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mali information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagal bagabayan, akala mga paninira, totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa inyong listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 114 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 55 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 43 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 35 na mga comments. And Nemi Hasigawa. Meron siyang 28 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na na-subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Maria Los Lagunsad, Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Darl, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin mga kababayan, ating pong mga suki, mga early birds, yun ang una po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Maria Medasiplon, Michael Vinas, Elaine Navarro, Collie Omas, Arlene Perez, Leon Reyna, Juan Sison, Elizabeth Sison, Cry, Barbara Butler, Jonalyn Xiao. Nandyan rin po si Tess Van Vliet, John Kuan, Llewellyn Manuel, and Haitsu Lavandera ako. At syempre mga kababayan ko, i-congratulate natin ang pamangkin ni Ma'am Estrella Diaz Menjola kasi sila po ikakasal bukas mga kababayan. That is December 8. Congratulations kay Kristen Beruya at Justin Flamenco. And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? So, kagabi, meron pong ipinost sa Ivan doon po sa ating Facebook account and also doon rin po sa ating community mga kababayan na kung saan nakita nila si Ivan na uminom ng kape. Nag-reply ng comments mga kababayan. Well, actually, natawa kasi ako doon sa natawa ko doon sa mga comment mga kababayan kasi sabi nila na chill na tayo, cool na tayo. At saka merong nagsabi ng mga kababayan, bayad na ba daw ako ng Malacanang? Binayaran na tayo ni Elisa mga kababayan. Kaya doon nakapagkapis sa Ivan. Hindi ba makakapagkapis sa Ivan kahit hindi bayad tayo? Wala bang pera sa Ivan? Well, honestly mga kabayan, nilibre lang po si Ivan kagabi. Nilibre po tayo ng ating pong viewer dito po sa ating channel. Siya po isang Marcos supporter mga kabayan. Hindi daw kumplito ang kanyang araw kapag hindi daw niya naririnig araw-araw ang ating tawa mga kabayan. And also natatawa rin daw siya sa ating pagsusuporta dito sa ating administration, sa admin po ni PBBM at lalo na sa pagsuporta natin kay PBBM. So doon kami sa
kapihan mga kabayan. Kaya lang hindi siya ayaw niyang mapapapicture kasi nga sabi niya silent viewer lang daw siya. Again, so thank you so much kapala no. At siya, ang sarap ng kanyang, ang sarap po ng kanyang kape doon sa Kapibay mga kabayan. Again, thank you so much po sa ating sa ating viewers. Thank you so much. Libre na po 'yun. Basta libre masarap eh. Bayad daw si Sir Ivan. How I wish bayad si Sir Ivan. Si Felisa at saka si PBM, mga kuripot yan, makahaban, kuripot yan eh. How I wish binayaran si Sir Ivan. Pero bayad man or hindi si Sir Ivan, tuloy-tuloy po ang ating pagsusuporta dito sa first couple kay PBM, kay Felisa, and also kay Speaker Martin Romualdez. Kasi marami pong naninira sa kanilang makabayan. Ang pagsuporta ni Sir Ivan dito sa first couple and also kay SMR, taos puso ho yan. Walang bayad-bayad ho yan. Kasi ako po'y naniniwala sa kanilang leadership makabayan. Ako po'y naniniwala sa kanilang leadership style na kung saan kayang-kaya ho nilang ang gampanin ang kanilang mandato makabayan. Nakikita ho natin si PBM kung gaano siya kasipag magtrabaho, kung gaano katino magtrabaho makabayan, at nakita rin po natin na marami na pong investors nagpasukan sa Pilipinas dahil ho yan kay PBM. 'Di ba? Marami pong nagbago sa Pilipinas in terms sa infrastructure, mga proyekto, and also dito po sa mga programa makabayan. Dahil po yan sa Marcos admin, okay? Hindi bayad si Sir Ivan, nilibre lang po. Sabi pa nila na maganda daw aking bahay makabayan. Actually, yung pinuntahan namin kagabi, hindi yung bahay ni Sir Ivan. Kapihan ho yun, kapihan. Okay? So again, thank you so much no, sa naglibre kay Sir Ivan. So ngayon, meron na po kong post doon po sa community makabayan. Yung tungkol po sa mangyayaring rally, malakihang rally ngayong araw makabayan, doon po sa People Power Monument. Actually, meron pong update. Ito po ay napaka-importante po na announcement makabayan at saka very urgent sa ating pong mga kababayan, mga Marcos supporter, mga loyalista, mga pinklawan. Di ba yung unang nakita ho natin na post makabayan, ang location na nakalagay doon is Idsa Shrine. Actually, hindi po it's a shrine makabayan. Ang location po kung saan gaganapin ang rally, doon po sa People Power Monument. Nalaman ko lang yan kahapon makabayan, doon po sa post or sa vlog po ni Takiro. Buti na lang, before po nag-vlog si Evan, nakita ko yung vlog ni Takiro. Kasi ito po'y napaka-importante po na information makabayan para hindi po makalituhan lahat. Kasi meron na pong nagtanong sa akin doon. Sabi niya, Sir Ivan, saan ba talagang exact location na gaganapin yung rally? Doon po sa People Power Monument mga kabayan. At para po sa karagdagan ng ating balita, let's watch this. So bukas po, meron pong gaganaping rally para po suporta kay PBBM. Okay. So ngayon, medyo nagkalituhan po kasi. Kasi may mga nag-post na sa EDSA Shrine daw po gaganapin. Pakita ko sa inyo may mga nag-post kasi nito nung una. Pakita ko lang sa inyo. Hindi ko nababanggitin kung sino. Yan, ito yung una kasing post. So sabi dito, Prayer Rally for Peace and sa Shrine, December 7, 2024, Saturday 12 to 6 p.m. Okay. So ang una kasing info na lumabas kasi, EDSA Shrine. Pero ang totoo mga kababayan, para hindi po tayo malito, bukas po, sa People Power Monument po tayo pupunta. Yan. So magkaibang lugar po kasi yon, yung People Power Monument at yung EDSA Shrine. Well, hindi ko naman kasi masisi yung mga unang nag-post na sa EDSA Shrine gaganapin. Kasi ito yung problema eh. Ito kwento ko lang no. Nung nalaman kong mayroon pong gaganaping prayer rally para suportahan si PBBM, nung nalaman kong EDSA Shrine, sabi ko malabo sa EDSA Shrine. Kaya nga ang akala ko nga nung una peke, bawal po mag-rally sa EDSA Shrine. Hindi ka po bibigyan ng permit doon. So kaya hindi ko siya pinapansin. Kaya nga hinahanap ko nga yung organizer kung sino para maklear natin kung saan ba talaga or kung totoo ba talaga yung prayer rally na mangyayari bukas. So ngayon, sa kakahanap po natin, well, confirm po, bukas po, meron po talagang prayer rally pero hindi sa EDSA Shrine. Sa People Power Monument po tayo. So katabi lang po ito ng EDSA Shrine. So actually, nakita ko na po yung permit. Nakita ko na yung permit. So nakita ko na yung permit mga kababayan. So ito, nakita naman Department of Public Order and Safety. Yan.
So ito po ay December 6. May yung permit kanina lang pala kinuha yung kanina lang pala nagka-permit. Kanina lang pala yung permit. To December 6. December 6. So dito ang nakalagay dito, People Power Monument talaga. Yan kita nyo ba? People Power Monument po gaganapin yung rally. Baka nalito lang po yung nagsabi. Hindi kasi yung una kasi medyo excited yung ibang tao, especially yung mga kaibigan po natin, mga vlogger, tsaka yung iba mga loyalista. Excited sila magkaroon po ng pagtitipon. So syempre, ang una nilang kagad naisip, EDSA Shrine. Nung nakita kong EDSA Shrine yung sabi ko malabong EDSA Shrine yan. Kasi yung huling rally po sa EDSA, nangyari pa yan nung panahon pa ni Gloria. After nun, hindi na sila nagbibigay ng permit sa EDSA para mag-rally. Kaya sabi ko, akala ko nga talaga nung una peke. Pero ngayon, nakita ko na po yung permit. Nakita ko ni permit, may permit talaga. And tanong ba? Ang tanong, sa mga DDS ba, yung rally nyo ba dyan? Sa may Robinson, may permit ba yan? Ito yung problema sa mga DDS, rally ka ng rally, mga bastos kayo, wala naman kayong permit. Kami, pag nagrarally kami, at least may permit kami. Yan This has reference to our letter addressed to Honorable Mayor Josefa Belmonte. Okay? Relative to your request, hold a peaceful rally at the People Power Monument. So, para hindi na po malito, People Power Monument po tayo. Okay, Quezon City, December 7, 2024. So, please be informed that this office interposes no objection on your proposed activity. So may permit talaga tayo, no objection talaga provided by the following guidelines shall be strictly observed. So participant will be limited to 12,000. So dapat at least 12,000 pababa dapat yung pupunta sa rally. Ayan po yung yung nakalagay sa permit. Nakalagay yun. So para wala na pong lituhan mga kababayan, People Power Monument po tayo. Pumunta ako doon sa rally ng mga DDS, nagbawalan nila ako. So ba't niyo ako pagbabawalan? Wala naman kayong permit. Kami bukas, magra-rally kami bukas. Pag may nakita po akong DDS doon, itataboy din po namin. Kasi nga po, kami may permit. Ang kulit. Kami may permit. Hindi, di ba? Kita nyo, di ba? Tingnan nyo mga bobong mga DDS na yan. Rally ka ng rally dyan sa Robinson. Tapos nung pumunta ako, tinaboy ninyo ako. Ang gusto ko lang naman, matikman yung pagkain ninyo. Yun naman pala. Wala pala kayong permit. Bastos talaga Ito kayo. talaga diba? si Takiro Makabay, Joker eh. Huwag na lang natin itaboy yung mga DDS ng mga vlogger. Hayaan na natin sila. Ipakita natin sa kanila, Takiro, na tayo ay matino. Mga pro-admin ng mga vlogger, pro-admin ng mga supporter, loyalista, mga Marcos supporter, at yung mga Pinklawan, matitino tayo. Tingnan nyo kung gaano katino ito at saka ka-organisa yung mga Marcos supporter mga kabayan. Tingnan nyo, kumuha talaga ng permit. Unlike doon sa mga DDS, for how many days sila, week and 2 days yata yun if I'm not mistaken, na sila po nag-rally doon po sa labas po ng Robinson Makabayan. Hindi pala sila kumuha ng permit, Hindi na nga kumuha ng permit, nakikirally po sa labas ng Robinson, ginawa pa nilang dugyot yung labas ng Robinson Makabayan. Ano nangyari sa Ivan? Kasi nakaabot kami ng information makahabayan. Meron po nakaabot ng information kay Sir Ivan na marami palang rallista ng mga DDS na inaway at saka pinagsabihan ng mga cleaners doon sa gilid makahabayan. Kasi pala, ito mga DDS ito, napakadugyot talaga eh. Napansin ba natin, yung meron kong ipinakita dito na picture makahabayan, nakakaganon po yung isang tao, yung tinakpan niya ang kanyang ilong. Kasi nga mabaho na pala sa area na yon. Kaya maraming galit na mga tao, mga cleaners doon po sa lugar na yung makahabayan kasi nga nakikirally na nga, ginawa pang dugyot ang lugar kasi doon na po sila umihi sa mga gilid makahabayan, doon na rin po sila dumudumi. Diba? Napakadugyot talaga eh. Kaya pala yung mga rallista doon nakaganon na po sa kanilang ilong makahabayan kasi mabaho eh. Diba? Mga walang hiya talaga eh. Ganon yung mga DDS, mga dugyot makahabayan. So buti mabuti pa yung mga Marcos supporter, mga Marcos loyalist, yung mga yung sumama ngayon sa mga rally doon po sa People Power Monument makahabayan, napaka-organisa talaga at matino kasi kumuha ng permit makahabayan at yan po thumbs up talaga
galing ka Sir Ivan, okay? So anyways mga kababayan ko, so mamaya ha, don't forget, mag-start po ang kanilang rally mga kababayan. Mag-start po yung rally. Ayon po doon sa schedule, that is 1 o'clock or 12 lunchtime ba or 1 o'clock until 6 p.m. sa gabi. But I'm sure, hindi lang po yan until 6 p.m. Baka mag-extend pa ho yung time mga kababayan. And according po sa ating information, kasi nakita ko doon sa aming GC mga kababayan, yung mga vlogger, na mga yung mga admin vlogger, yung mga Pro Marcos vlogger, pupunta sila doon sa sa location 8 o'clock pa in the morning, nandun na po sila mga kababayan, okay? So sa mga nandyan po sa malapit lang sa People Power Monument or kung sino mang pupunta, aattend po sa gaganaping rally ngayong araw, sana aga-agahan natin, okay? So ipakita natin ating suporta kay PBBM at saka gagawin nating red ang buong People Power Monument mga kababayan. Ipakita natin kung gaano tayo kasolido na suporta kay PBBM. Okay, so pag-usapan natin mga kababayan, kasi nga diba, doon po sa aking picture, ipinost ko, nag-reply ako ng mga comment. Meron kasi akong nabasa doon na comment mga kababayan. Actually, meron tayong 3 na question doon na ating sasagutin. First mga kababayan ko, ito pong tungkol sa PhilHealth. Kasi nga, itong post na to galing po kay Pasensya Gistosani kasi siya po ay kinabahan mga kababayan. Siya po ay senior citizen. Itong issue na to tungkol doon sa PhilHealth. Actually, itong PhilHealth na to mga kababayan, napag-usapan rin po ito doon kay Badong Artiles. So itong PhilHealth issue na kung saan, di ba, meron ng kinuha na budget ang gobyerno natin at saka inilipat, i-transfer nila doon po sa ating National Treasury mga kababayan. Di ba, sabi pa nga ng mga DDS, ninakaw daw, binulsa daw mga kababayan, ibinulsa daw ng mga mababatas natin para daw ipamigay na ayuda mga kababayan. Kaya kinuha daw yung 90 billion pesos, pira daw ng PhilHealth mga kababayan. Pero para daw gagawin o para daw gagamitin sa pang-ayuda. Okay, so sabi dito na Pasensya Gistosani, sabi niya, Sir Ivan, please topic about pera ng PhilHealth at SSS na kinuha daw ni PBBM, sabi ng vlogger ng DDS, ano ba talaga kinakabahan mga senior citizen? Okay? So sa ating mga kababayan po mga senior citizen na membro po ng PhilHealth, don't worry po ma'am, don't worry po mga sir, kasi hindi po maapektuhan ang operation, also ang benefits ng mga contributors or na mga membro. Kahit transfer, kinuha po yung 90 billion pesos na unused fund doon po sa PhilHealth, ito po yung transfer doon sa National Treasury. So ito po ang totoong nangyari. Year ago, meron pong inilagay na funds ang gobyerno natin doon po sa PhilHealth. Itong pera na ito mga kababayan na worth 90 billion pesos, ito po ay supposed to be emergency fund ng PhilHealth. Ang ibig sabihin, ang Marcos admin naglagay sila ng pera na 90 billion pesos kung sakaling makukulang po or makukulang yung pera ng PhilHealth, meron silang magagamit po na ibang funds mga kababayan. So yun na po ang emergency fund ng PhilHealth. Ang pera po ng PhilHealth, kahit kinuha po yung 90 billion pesos kasi nga hindi po nagamit within 1 year mga kababayan, so nag-decide po yung gobyerno na kukunin na lang po, kinuha na ulit, inilagay po sa National Treasury para pa magamit po sa ibang mga proyekto mga kababayan. Pero meron pa pong na-remain na pera ng PhilHealth na worth 165 billion pesos yata yun if not mistaken. I-correct niyo po si Ivan na kung mali tayo sa number, pero according po sa aking nabasa noon mga kababayan, 165 billion pesos ang naiwan na pera doon sa PhilHealth. Kasi yung perang kinuhang 90 billion pesos, hindi ho yun pera sa mga contributors o ng mga members mga kababayan. Okay? So gets na ba? Don't worry po mga membro po ng PhilHealth, hindi po maapektuhan ang operasyon ng PhilHealth, hindi na po maapektuhan po ang benefits ng mga membro. Okay? So clear na ba? Huwag kang maniwala doon sa mga sinasabi ng mga DDS, magunggong yun eh. Diba? Yan lagi lang ginagamit mga kababayan na kinupit daw ng gobyerno natin ang 90 billion pesos, magunggong talaga eh. Hindi ho yan totoo. Hindi po ganon si PBBM. Hindi po ganon ang admin, ang Marcos admin. Wala pong ginagawang ganyan ang Marcos admin, okay? Nangyayari lang ho yan sa panahon po ni Digong. Sa panahon po yan ni Digong, okay? So mga kababayan ko, napag-usapan natin yung PhilHealth.
Kasi yung field makabayan, ginamit ho yan ni Badong Aratiles. Take note, si Badong po aking narinig. Na sabi niya, bakit daw sininggle out itong si Sara Duterte na inimpeach daw ng dalawang grupo na kung saan impeachable rin daw ang ginawa ni PBBM. Impeachable daw ang ginawa ni BBM na kinuha yung pera sa PhilHealth Makabayan. Bakit daw hindi finalan ng impeachment itong si PBBM? Kaya nga ginbrought up ko kagad itong issue na to kasi nga ito po'y nabasa rin po sa comment Makabayan. So timing, ito po'y gintopic ni Badong. So inansira na po natin Makabayan, sinagot natin. Okay, so clear na ba? Naintindihan na ba ng lahat? Hayaan sila Makabayan, magonggong yun eh. So anyways, isa rin po sa pag-usapan mamaya Makabayan, ito pang tungkol kay Harry Roque. Kasi si Harry Roque Makabayan, ang daming sinabi talaga eh. At saka alam nyo ba, siya po'y nadulas. Nadulas sa Makabayan tungkol dito sa mangyayaring or paghahanda na rally ng INC. Meron po siyang nasabi dito Makabayan na sa tingin ko, talagang tumama ang ating analysis dito na ito po ang posibleng mangyari Makabayan. Sinabi na ho dito ni Harry Roque. But before that, doon muna tayo po sa sinabi at saka forward sa atin po na video Makabayan. Ngayon, madidibang tayo. Ito po ang pangalawang debunk natin Makabayan. Ano yan Sir Ivan? I am very sure na nakita nyo na po itong video na to at thank you so much nga pala sa nag-forward sa atin ng video na to kasi kailangan tong sagutin natin Makabayan. Kasi sa video na to, binalahura ng mga DDS yung prayers, ng ginanap po na prayers ng mga kababayan natin po, mga kapatid po na mga Muslim Makabayan. I am very sure nakita nyo na po itong video na to. I-play ho natin Makabayan para meron tong idea kasi nga as usual, ang kanilang ginagawa dito, the same pa rin po. Na ito pong video na to, pinalitan nila ng iba po na audio Makabayan. Yung Duterte na naman po. Hindi pa rin po magising itong magung na to kahit ilang beses na natin silang na-debunk Makabayan. At para meron tayong idea, let's watch this. Okay, so I am very sure makababayan natin na mga Muslim, alam nila kung ano yan Makabayan. At alam rin po nila kung ano ang ginagawa nilang mga kapatid po ng mga Muslim. Alam natin yan. So ngayon Makabayan ko, para matrace ho natin, titinan ho natin alam nyo mga DDS, tuturuan kayo ni Sir Ivan kung paano yun i-trace. Ang pinakamadali po i-trace Makabayan, hindi po yung mga tao, kundi yung establishmentong nakita natin doon. Like for example, yung building Makabayan. Yung building ang una nating ilulocate niyan. Kasi nga doon po sa Google Lens, magungutan ng mga DDS eh. Makinig kayo ha kung paano to gagawin Makabayan. So, yung video na yan, dito po nakita ko yan doon po sa isinagawa po na Feast of Sacrifice yata yun if I'm not mistaken. Dito natin yan makikita Makabayan. Naganap po yan last June 28, 2023 during po sa celebration of the Eid al-Adha or the Feast of Sacrifice. Okay? Eid al-Adha or the Feast of Sacrifice. So kung paano yan malulukit Makabayan, let's watch this. Kasi napakarami ang mga affected ng syaitan.
O di ba may narinig ba tayong Duterte makabayan? Ganyan po ang ginagawa ng mga kapatid natin ng mga Muslim during po sa kanilang prayers makabayan. Di ba? Mga kapatid natin po ng mga Muslim, okay lang ba sa inyo na binabalahura po ng mga DDS ang inyong prayer? Di ba? Hindi ho yan maganda makabayan. Hindi ho yan maganda ang kanilang ginagawa, di ba? Para lang sila manguto ng ibang tao, para lang gusto lang ipakita dito ng mga mamayang Pilipino na ganun pa rin po daw gasolido ang suporta sa mga Duterte. Which is yun po ay fake news. At least na-debunk natin makabayan. So sa mga kapatid natin ng mga Muslim, kurtin nyo. Ito mga DDS, magunggong talaga eh. At siya, nakita ko na nag-post yan makabayan, ito pong nangangalan na Nels Ayeng Tans. Nels Ayeng Tans. Okay? So mga DDS, alam nyo na kung paano ulit paano nyo malaman ang source po ng video na yan. At ganyan po ang ginagawa ng prayer ng mga kapatid natin ng mga Muslim during po sa kanilang prayers. Wala pong nagsisigaw ng Duterte. Diba? Yan na talagang ang pangit ang kanilang ginawa mga kabayan. Okay? So anyways, at least meron na ho tayong dalawang na-debunk. Pangatlo na ating ididibang makabayan, kasi nga meron pong nag-comment sa atin, meron kasing nagsabi, di ba lagi kong ipinapakita dito yung mga lakad po ni PBBM? Di ba lagi kong ipinapakita dito yung mga programa ni PBBM, programa ng ating gobyerno, during po sa kanyang pamimigay po ng mga ayuda, and also sa pamimigay ni PBBM na mga titulo na lupa doon po sa ating kababayan po ng mga farmers, and also sa mga fisher folks makabayan. Di ba? Ngayon, merong nag-comment sa atin. Ito pong name na si Dandy Cano makabayan. Nancy ko yata eh. Ito pong si Dandy Cano, siya po ay isang DDS supporter. Alam mo natin yan. Actually, marami siyang mga comment makabayan. So, timing na timing kasi, isa sa nakita ko sa kanyang comment ito. Sabi niya, Sir Ivan, kailangan pa ba sabihin na yung tulong mo sa kapwa, kailangan pang sabihin na kay Marcos family yan? Kailangan pa ba dang ipaalam makabayan na di ba meron tayong pinapakita dito na pamimigay po ng ayuda ng Marcos admin? Kailangan pa ba dang sasabihin ni Sir Ivan na yan po ay Marcos admin na tulong galing yan or galing ho yan sa Marcos family makabayan? Kailangan pa ba daw? Yes, kailangan po. Para sa akin, kailangan yan. Bakit? Para malaman ng mga DDS na meron pong tinatrabaho ang ating Pangulong si PBBM. Meron pong trabaho. Di ba lagi lang sinasabi makahabayan ng ating Pangulong si PBBM, hindi nagtatrabaho, lagi lang daw naglamyerda, lagi lang daw napaparty-party doon sa Malacanang, wala dang ginagawa makahabayan kasi lagi daw bangag daw sa white powdery substance. Bangag at adik na makabayan. So dapat natin ipapakita dito. At dapat po ipaalam na yan po'y ginagawa ng Marcos family. Kasi nakita ko natin po kung gaano kasipag ang family, ang first family makabayan. Nakikita ho natin kung gaano kasipag si PBBM, si Felisa, and also si Speaker Martin Romualdez. Okay lang ho yan. So dito po kay Dandy Cano, babalik rin natin. May reklamo ka ba doon sa mga post ng mga DDS na kung saan ito pong si Sara Duterte na kahit nakikamay lang po makabayan, kinamayan lang yung tao, kumain lang ng barbecue. Tingnan nyo, sabi doon sa kanyang post makabayan, sabi rin po ng vlogger, ganun kabait si Sara Duterte. Ganun daw kasipag si Sara Duterte, matulungin, nakikimay lang makabayan, nakikamay lang, kumain lang ng barbecue, matulungin na. Tingnan nyo makahaba, di ba? Ganun po, kagunggong talaga eh. Ganun po ang mga DDS. Nakikamay lang si Sara Duterte kasi nga nangampanya makabayan. Kumain lang kahit saan po na barbecue or saan po dyan. Siyempre, alam nyo makabayan, selfie time para po, alam na ho natin ginagawa po nitong si Sara. Either good publicity or bad publicity is still a publicity makabayan. Ganun ho yan. Di ba? Ganun daw kabait, ganun daw kamatulungin si Sara, isamantalang siya po ay naglalamyerda lang at lagi pong naglalangyaw makabayan kahit saan at nakikita natin dito na wala naman pong banta sa kanyang buhay makabayan.
Si Sara Duterte, di ba? Kahit saan na po siya magpunta-punta makabayan, si Sara Duterte, sa tingin ko dito, wala pong banta ang kanyang buhay. Yun lang po'y gawa-gawa lang po niya makabayan. Kung meron pang banta ang kanyang buhay, hindi siya nagpupunta kahit saan-saan makabayan. Correct if I'm wrong? And also, naalala nyo ba? Mga DDS, naalala niyo ba yung aking post that is December 1 makabayan? 'Di ba sabi ko doon sa aking post, December 1 ba yun or November 30, na during po sa Bonifacio Day makabayan, 'di ba nagka-problema doon sa may Mindiola? Kasi nga meron po nagrally doon yung Kilosang Mayoono na pupunta sila doon sa Mindiola makabayan, kasama doon yung Anak Bayan, Makabayan Black, sa maraming grupo doon. 'Di ba nagkagulo yun? During yon sa Bonifacio Day makabayan, 'di ba meron sa inumbag doon na pulis, nagkagulo. During that day makabayan, meron din pong nangyaring rally doon sa Liwasang Bonifacio, and also yun rin po ang time, ang second day sa kailang EDSA People Power makabayan. Naalala ba natin yan? Tapos sabi ko sa aking caption, sa aking vlog makabayan, Sara lumusob sa rally. Naalala ba natin yan? 'Di ba sabi ko, Sara lumusob sa rally. Tapos ang dami pong umatake kay Sir Ivan ng mga DDS, fake news daw tayo. Fake news na si Sir Ivan, hindi daw totoo na pumunta sa rally si Sara Duterte. Hindi ba totoo? Pumunta po si Sara sa rally sa may Liwasang Bonifacio makabayan. Yes, meron pong nakapag-video niyan. Meron pong nag-post yan doon sa TikTok, doon sa Facebook, na kung saan si Sara Duterte pumunta talaga doon sa Liwasang Bonifacio sa labas makabayan. Siya na po'y tumingin doon kung meron bang tao or wala, pero sa Liwasang Bonifacio, walang tao makabayan. Di ba, pinakita ko dito yung picture, wala pong tao doon, wala pong rallyista, kasi lahat doon po pumunta sa EDSA Shrine makabayan. Hindi po sa EDSA Shrine, kundi po doon sa labas po ng Robinson, sa galeria. Yan ebidensya natin. Ganyan po magbalita si Sir Ivan. Meron pong ebidensya. Si Sara na videohan doon sa labas ng Liwasang Bonifacio makabayan. At yan po nakita po ni Sir Ivan. Kaya nga nilagay ko sa aking caption, Sara lumusob sa rally. Pero nakalimutan ko lang, inilagay po yung picture makabayan. Ganun tayo minsan makakalimutan DDS. Don't me. Diba? So anyways, makahabahan ko, before tayo mag-forward po sa ating next topic, pag-usapan natin mamaya ito pong si Harry Roque. But before that, isarman natin, nandyan po si Emelita Somailo Kilay. I-shoutout natin si Derek William ng Kapisana ng mga direktor ng pelikulang Pilipino, and also hi to Derek Erwina Argilias II. Nandiyan rin po si Nida Grace Dingkong, Jinky Arellano, kasama rin po natin si Gorgunya Angala, Mercy Calatrava, Aida Lopez Insuwat, hi to Nonoy Florin Hears, Mamandawi City of Cebu, hi to JRN, Gaiselda Langbat, Merna Borromeo, Elsa Hoffman, sa Tornina, Talokod, nandiyan rin po si Alicia Lee, Ivy Alfonso, Virginia Minok, Janet Narvaez, and hi to Rod Santiago. Okay, so makahabahan ko, before tapunta doon kay Harry Roque sa kanya pong sinabi, which is nadulas makahabayan, at para malaman natin ang totoong pakay nila sa rally ng nagaganapin pong rally. Hindi pa natin alam po kung kailan makahaba na mangyari, pero meron pong paghahanda ginawa ang INC na rally makabayan. So merong plano ang mga DDS. Makababayan kong mga viewers na mga INC members, mamaya ito ang gagawin po ng mga DDS sa inyong gaganaping rally. But before that, siyempre good news muna tayo. For more details, let's watch this. Pinagtibay na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dalawang mahalagang panukalang batas na makakatulong para mapaigting ang proteksyon sa ating mga kababayan tuwing may kalamidad. Matapos ang magkakasunod na pagtama ng malalakas na mga bagyo sa bansa, hindi maikakaila na milyong-milyong mga Pilipino ang naapektuhan, kabilang na ang pagkasira ng kanilang tahanan. Kaya para matiyak na may makakanlungan ng mga apektadong individual sa panahon ng sakuna, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang batas ang Ligtas Pinoy Centers Act, na naglalayo na makapagtakda ng mga evacuation center sa iba't ibang syudad at munisipalidad sa bansa na matibay at may kakayahang magbigay ng pansamantala ngunit ligtas na tirahan para sa mga mamamayang naapektuhan ng kalamidad. Bagaman hindi target na magamit ang ganitong uri ng mga pasilidad, iginiit ng Pangulo na dapat pa rin mag-invest sa naturang mga infrastruktura. We need to ensure that the evacuation centers sufficiently respond to the needs of our people.
affected by calamities and other such emergencies. Investing in these climate-resilient facilities must be the norm, for we are not only protecting the people's lives, but also capacitating our local government units to respond, to reduce, and to manage the risks of disasters. Tugon din anya ito ng pamahalaan sa panawagan ng DepEd na hindi dapat magamit ang mga eskwelahan bilang evacuation center sa mahabang panahon dahil naaapektuhan ang pag-aaral ng mga estudyante. Schools are supposed to be sanctuaries for learning, creativity, and growth. They should not also bear the burden of being makeshift shelters. With the enactment of this law, we heed that appeal, and commit to only using our schools for the promotion of our students' welfare and development of the education system. Kasunod niyan, inatasan ng Pangulo ang DPWH para sa napapanahong pagtatayo ng mga evacuation center na nakaangkla sa National Building Code at nakabatay sa pangangailangan ng isang lugar. Dapat din anyang maging climate change resilient ang mga ito, lalo't mas tumitindi anya ang mga bagyo. Samantala, tutugunan din ng pamahalaan ang hinaing ng mga estudyante na apektado ng mga sakuna at kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Sa pamamagitan niya ng pagpapaliban ng pagbabayad ng kanilang student loan nang walang penalty at interest, lalo na tuwing at matapos ang bagyo. Sa bisaya ng Student Loan Payment Moratorium during Disasters and Emergencies Act na pinirmahan na rin ng Pangulo. Ayon sa punong ehekutibo, paraan ito para maibsan ang financial burden ng mga estudyante at ng kanilang pamilya. The benevolence of this law allows the disaster-affected students and their families to have a breathing space as they recuperate and rebuild their lives. It is our hope that this law will help lessen the financial burden off of our students' shoulders as they continue their schooling. Direktiba naman ng Chief Executive sa CHED at TESDA na tiyakin na hindi maaantala ang pag-aaral ng mga disadvantaged na estudyante sa harap ng kalamidad. Kinilala rin niya mga lehislador na tumulong para maisakatuparan ng naturang mga batas na tutugon sa pangangailangan ng maraming mga Pilipino. Sa harap ng pagkamit ng bansa sa food security, hindi lang ang lagay ng ating mga kababayang magsasaka ang tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kundi maging ang lupang tatamnan. Sa katunayan, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kauna-unahang mobile soil laboratory ng bansa. Naomi makasaysayan, ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa kauna-unahang mobile soil laboratory sa bansa na kanyang pinangunahan. Kanina mismo ang Pangulo ang nag-inspeksyon ng naturang laboratorio. Aakalaing simpleng truck pero ang 10-wheeler truck na ito ay fully equipped sa mga makabagong kagamitan at pasilidad na makatutulong sa pagsusuri ng soil parameters o kalidad ng lupa ng mga magsasaka sa bansa. Ayon sa Pangulo, magsisilbing daan ang mobile soil laboratory na tulungan ang mga magsasaka ukol sa wastong soil data para sa epektibong paggamit ng pataba, gayon din ang pagpapahusay at pagpapaganda ng kanilang produksyon, kasabay ang pagtulong sa mga magsasaka para gawing masagana ang kanilang lupa na magbibigay daan para mapaunlad ang kanilang hanap buhay. May kakayahan ang MSL na magsuri ng higit 40 chemical, physical at microbiological parameter ng lupa at tubig. Sa pamamagitan nito, matutulungan ang ating mga magsasaka na masigurong malusog ang kanilang lupa, ang pundasyon ng mas mataas at mas masaganang ani. Makapagtuturo rin anya ito sa kanila ng mga bagong kaalaman sa teknolohiya at makabagong pamamaraan sa agrikultura dahil magsisilbi rin ito bilang training facility. Higit pa riyan, Naomi, ang tulong ng naturang laboratorio para bumuo ng mga makabagong teknik sa agrikultura na ayon sa Pangulo ay makapagpapalakas pa ng sektor ng agrikultura at pagkamit ng food security sa bansa. Hindi lamang ito'y nakakatulong sa ating mga magsasaka. Ang mga datos na makakalap mula rito ay magbibigay din sa ating mga tanggapan na mga impormasyon upang makabuo ng patakaran na sumasailalim sa tunay na pangangailangan ng ating agrikultura at sa bawat lugar dahil iba-iba ang sitwasyon.
Naomi, nakatakdang umikot ang mobile laboratory sa Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bulacan, Pampanga, Aurora at Bataan. Tatagal ito sa bawat probinsya ng halos 2 buwan at magbibigay ng serbisyo sa 10 magsasaka bawat araw nang walang binabayaran. Layunin ng proyektong ito na bigyan ang ating mga magsasaka ng kaalaman at teknolohiyang magagamit nila na siyentipiko na paraan ng pagsasaka. Patuloy natin susuportahan at palalawakin ang kapasidad ng ating mga kasalukuyang soil laboratory na matagal nang katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong sa kaunlaran. Target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin pa ang rehabilitasyon sa Marawi City. Ito ay sa tulong ng binuong Office of the Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation and Development sa bisa ng Executive Order No. 78. Ang naturang lupon ay pangungunahan umano ng Presidential Advisor for Marawi Rehabilitation sa ilalim ng Office of the Special Assistant to the President. Kabilang sa mga tungkulin nito ay ang pagbabantay sa pagpapatupad ng mga direktiba ng Pangulo para sa rehabilitasyon, pagpapaunlad sa pag-iral ng kapayapaan sa Marawi City. Kinakailangan din itong magsumite ng biannual report sa Presidente. Samantala, hinihikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kinauukulang national at local agencies at ang BARM na makipagtulungan para sa epektibong pagpapatupad ng kautusan. Okay, kung nagustuhan niyo ang ating mga topics mga kabayan, and also kung nagustuhan niyo ang ating mga good news, please give a like naman po sa ating vlog. Kung hindi man ito kalabasan sa inyo mga kabayan, please share ho natin ating video. Malaking tulong ho yan, okay? So thank you so much. Ngayon mga DDS, wala bang tinatrabaho ang ating Pangulong si PBBM? Ganyan ba na tao na bangag at saka adik? Well, adik sa pagtatrabaho, bangag sa pagpaplano kung paano paunlarin pa ang bansang Pilipinas. Ganyan si PBBM, bangag at adik, di ba? Mas gugustuhin ko pa yung bangag at adik kaysa doon sa tao na mamamatay tao, makabayan, di ba? So ngayon, pag-uusapan natin itong si Harry Roque. Anong ginawa niya sa Ivan? Before natin ibubuking itong si Harry Roque mga kabayan, pag-uusapan mo natin ang kanyang vlog doon po sa, di ba, tungkol doon sa kung nung pumunta siya doon sa consulate sa Abu Dhabi mga kabayan. Pumunta siya ng Abu Dhabi sa consulate para pag-file po ng kanyang counter affidavit doon sa kaso niya diyan sa Pilipinas mga kabayan. 'Di ba sabi niya, nandun daw siya sa Abu Dhabi sa Philippine Consulate. So meron kasi siyang mga sinasabi mga kabayan at saka feeling rin po ng mga DDS, ito po yung mga sinasabi ng mga vlogger ng mga DDS na wala daw nilabag na batas itong si Harry Roque. Bago natin sagutin ang sinabi ng mga DDS and also ito pong si Harry Roque kung wala ba siyang nilabag na batas mga kabayan. For more details, let's watch this. Siguro naman, nabalitaan nyo na, naghain na po ako ng aking counter affidavit. At syempre, ang katotohanan naman, kinailangan akong pumunta sa isang konsulado ng Pilipinas para magsumpa ng aking counter affidavit. Ang batas po o yung rules of procedure ay nagsasabi na kinakailangan sumpaan ang counter affidavit sa harap ng piskal o di naman kaya kahit sinong public officer na merong otoridad na mag-administer ng oath. Kaya po in-administer yung oath ko sa isang vice consul dito po sa Konsulado ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Pumunta po ako ng Abu Dhabi para sumumpa lamang at alam niyo naman po talaga, pinangangalagaan natin ang kalayaan natin dahil ako'y naninindigan na yung arrest order ng Quad Committee na yan ay labag sa ating saligang batas at paglalaban ko po ang aking karapatan pang tao. Naiulat din si Commissioner Joel Viado na sa totoo lang masakit sa akin dahil kaibigan ko yan nung kami law school, magka-contemporary po kami sa law school ay maghahain daw ng kaso laban sa akin, Ewan ko po kung anong kasong isasampa niya. Wala po akong hold departure order, Wala pong korte na nagbabawal sa aking kalayaan at yung kaso nga po ni Apo Marcos Sr., kinilala na lahat ng Pilipino ay merong kalayaang magbiyahe, umalis at bumalik ng bansa, the right to travel, So hindi ko po alam kung ano yung krimen na sinasabi nila, Hanggang ngayon, hindi pa nariripaso. Naninindigan po ako na ang right to travel ay kalayaan. Habang wala po akong hold departure order, walang kahit sinong po pwede maghimasok sa aking karapatan na magbiyahe. Okay, so ganito po ang ating pagkakait ni mga kabayan. Sa kanyang sinabi, wala siyang nilabag na batas. Diba? Klaro ho yun. Wala na siyang nilabag na batas mga kabayan. Kasi daw, nung umalis siya ng bansa, itong si Roque,
wala pa daw whole departure order na inilabas ang ating gobyerno or ang DOJ or ang Bureau of Immigration mga kababayan. So wala siyang nilabag na batas. Pero bakit, ang tanong natin, bakit siya nakalabas na wala siyang record mga kababayan? Walang record sa immigration. Bakit siya nakalabas? So kung nakalabas siya ng bansa na wala siyang record mga kababayan, hindi ba illegal yun? Di ba ang tanong ni Sir Ivan DDS, hindi ba illegal ang ginawa ni Harry Roque? Lumabas siya ng bansa na wala siyang record sa immigration. Ngayon, dahil wala siyang record sa immigration na lumabas siya ng bansa, hindi ba yan labag sa batas makahabayan? Di ba sabi niya wala din sinilabag na batas eh. Tas ang tanong pa natin makahabayan, sino ang tumulong sa kanya? What do you think? Baka siguro ang tumulong doon kay Goo Makahabayan, kay Alice Goo at ang tumulong dito kay Harry Roque, hindi kaya iisa lang? 'Di ba? Tas 'di ba meron rin pong sinabi ng ating mababatas na baka daw malaking posibilidad na ang sinakyan ni Harry Roque ay private plane Makahabayan. Private plane daw ang sinakyan ni Harry Roque, yun daw ang nakikita ngayon na anggulo ng ating gobyerno. Di ba meron siyang assistant, isang private pilot makabayan? Sila Sir Ivan, di ba si AR? Private pilot yon. Hindi kaya ang kanyang private pilot yung si AR makabayan? Nagtatanong lang po. So, kung walang kasalanan itong si Harry Roque, bakit ayaw niyang umuwi sa Pilipinas makabayan? At ang dahil po binanggit niya, si Apo Lakay, si FEM makabayan, na katulad rin daw sa nangyari kay FEM na hindi daw pinabalik sa Pilipinas, 'di ba? Sabi niya. Hindi ba alam ni Harry Roque na nakiusap ang pamilya Marcos, si FEM sa mga Dilawan, sa mga Aquino na sila ay uuwi na sa Pilipinas? 'Di ba? Naalala ba natin 'yan? Nakiusap po si FEM na sila na uuwi sa Pilipinas nung time na nandun sila sa Hawaii makabayan. Nakiusap sila sa mga Aquino pero sila po hindi pinagbigyan makabayan. Tanong Harry Roque, bakit gustong umuwi ni Apo Lakay sa Pilipinas? Ang ibig sabihin, walang kasalanan ang mga Marcos makabayan. Buo ang loob ng pamilya Marcos, buo ang loob ni FEM na wala silang kasalanan kaya eager na eager silang uuwi sa Pilipinas at harapin nila kung anumang problema dyan sa Pilipinas makabayan. 'Di ba? Pero hindi sila pinauwi po ng mga Aquino. Itong si Harry Roque, siya po'y pinauwi ng DOJ, siya po'y pinauwi ng ating gobyerno, pero bakit ayaw niyang umuwi? Ang ibig sabihin, si Harry Roque, meron siyang kasalanan makabayan. Yan po ay malaking pagkakaiba sa pamilya Marcos kay FEM dito kay Harry Roque makabayan. Ibrinot up niya ang mga Marcos eh. Don't me. Diba? Itong si Harry Roque makabayan, gonggong talaga eh. So before ipapakita ko sa inyo ang kanyang sinasabi tungkol doon sa INC na gaganamin po na rally makabayan. Well, dito muna tayo po. Ating ididibang itong kanyang sinabi na umabot daw ng 10,000 yata ang sinasabi niya na ganun daw karami ang pumunta doon sa People Power Rally nila doon po sa labas ng Robinson Makabayan. For more details, let's watch this. Alam niyo naman po itong EDSA. Nagsimula po yan ang EDSA Friday Group nila Princess Maui. Abay, nung nagpupunta ako doon, nagsimula po yan, 20 lang sila. Naging 30. Nung minsan, yung matapos yung one day after ako i-release sa kulungan, umabot ng mga 60. Pero yun ay yung mga pinakamalalaki. Mantakin nyo ngayon, halos 10,000 lumabas sa EDSA. At tingin ko dyan, sa susunod na Friday, kung meron man, lalaki na naman po yan. Tandaan nyo po yan. Habang walang kasagutan sa kahirapan, hindi po mamamatay ang EDSA. Habang ang ginagawa ni Marcos Jr. ay pag-uulit lamang sa kasaysayan at yung mga ginawa ng kanyang ama na si Marcos Sr., lalo pong mabubuhay ang EDSA. So, kita-kita po tayo sa EDSA. Ako po, malapit nyo na makita sa EDSA. Promise. Diba sinabi niya makabayan, halos umabot daw ng 10,000 attendees yung nagpuntahan daw sa EDSA rally nila sa labas ng Robinson. Umabot ba yun ng 10,000 makabayan?
Anong sinabi ng mga mainstream media? Hindi nga umabot ng 2,000 ang bilang nila. Tas una nga sinabi ng mainstream media, makabayan, hindi daw umabot or halos umabot daw ng 600 lahat ng mga attendees, rallies lang nagpuntahan ng makabayan. 600 nga sinabi ng mainstream media at saka in-update nila baka daw umabot ng halos 2,000 makabayan. 2,000 nga, duda pa ako doon. Baka siguro hindi umabot ng 1,000 makabayan. Mas klaro yon, mas malapit yon sa katotohanan. 10,000 daw, di ba? Grabe pang bubudol eh. Grabe pang uuto makabayan. Imposible. 10,000. Hindi ho ganon kadami ang 10,000. Hindi po ganon karami. Titingnan natin sa picture makabayan na 10,000. That is very impossible talaga. Okay? So ngayon, ibubuking natin makabayan. Naalala nyo, di ba, that is Tuesday, almost midnight makabayan. Di ba nag-declare po ng martial law yung presidente ng South Korea? Nalalaban natin yan. Kasi nga hindi na po makontrol yung mga nagrally doon sa kanilang lugar makabayan dahil po ito sa politika. So nakagulo doon. Kaya napilitan po yung presidente ng South Korea na ma-declare siya ng martial law for almost 6 hours yata yun if not mistaken makabayan. So itong balita na to, nalaman ito ni Harry Roque. Ngayon, sinakyan makabayan. But before pa ipapakita ko sa inyo ang kanyang plano, ito muna ang ating balita. For more details, let's watch this. Sinimulan ng mga oposisyon sa South Korea ang paghahain ng impeachment laban kay Pangulong Yoon Suk Yeol matapos ang pagdeklara nito ng martial law na nagdulot ng krisis sa bansa. Naghain ng impeachment motion ang mga miyembro ng oposisyon laban kay President Yoon dahil sa kanyang pagdeklara ng martial law upang maharang ang investigasyon sa kanyang pamilya. Sinabi ng oposisyon na nilabag ni Yoon ang konstitusyon sa iligal na paggamit ng kapangyarihan. Nabaligtad agad ang martial law matapos ang botohan sa parlamento, subalit nagdulot ito ng kalituhan sa politika at pagkabahala sa mga kaalyadong bansa. Tumindi ang panawagan ng libo-libong protesters na nagsagawa ng protesta sa Seoul upang patalsikin ang Pangulo. Nakatakdang pagbotohan ng impeachment sa loob ng 72 oras. Okay, so balita makabayan, yung oposisyon doon sa South Korea, magpo-file sila ng impeachment case doon sa presidente ng South Korea. So merong word po na impeachment makabayan. Nang nabalitaan ho yan ni Harry Roque makabayan, abay ito ang kanyang sabi. Ano sinabi niya, Sir Ivan? Sabi niya, mga kapatid na South Koreans, salamat. At ginagaya ninyo kami ngayon dito sa Pinas at pinapaalis ang nakaupong presidente. Mga kababayan kong Pinoy, bakit mukhang mauna pa sa atin ang mga South Koreans na magwagi? Buti na lang magtitipon-tipon na ang INC. Sali na ang lahat. O di ba? Nakikita ho natin ang kanilang target makabayan doon sa isasagawang rally ng INC. Uudyo ka nila yan. Tingnan nyo, INC members, nagkamali ba si Sir Ivan ng ating analysis dito? Gagamitin ho nila yung makabayan. Gagamitin nila yan sa kanilang hangad na destabilization plot against dito kay PBBM. Ang inyong isasagawa na rally in the future. Kasi nga hindi pa alam yung exact date makabayan. Sabi po na taga Net25 ng Saganang Mamamayan, naghahanda pa daw sila ng malawakan or malakihang rally sa iba't ibang lugar makabayan. So yung rally na yan, sabi ni Sir Ivan, gagamitin ho yan ng mga DDS. Like for example, dito po sa sinabi makabayan ko, diba? Post ito ni Joy De Viber, let's go! Tapos merong sabi dito ni Joy De Leon Astillero, Evangelist Church will join INC for their massive rally gatherings. So magkikipagsanib puwersa daw yung membro ng Evangelist Church makabayan sa isasagawa na rally ng INC. So sanib puwersa. So nandyan po yung mga DDS na mga realista, mga DDS supporter po ni Digong at saka ni Sara Duterte. Itong rallying isasagawa ng INC, gagamitin nila ito sa kanilang personal na interes makabayan. Alam ho natin, ang isasagawang rally ng INC, yan po para po sa katahimikan makabayan. Para po yan sa katahimikan. Alam ho natin yan, mga babait po yung mga membro ng INC. Kaya lang ito'y magkaok-ok makabayan kapag papasukan ho ito ng mga DDS. Mark my word makabayan ko. Kailan pa nagkamali ang analysis sa Ivan? Sige nga DDS, kailan pa nagkamali ang analysis sa Ivan? Ang inyong pakay dyan, poprotektahan ninyo si Sara Duterte.
Diba, Correct mo wrong? Yan po ang goal nila. Puprotektahan nila si Sara Duterte at manawagan sila dyan pababain sa pwesto si PBBM or ipapa-impeach si PBBM. So pagpa-impeach ni PBBM, ang kanilang goal dyan makabayan kasi nakikita sila ng oportunidad na mangyayaring rally sa INC. Sasakyan nila yan. Ito pong si Hitad. Sabi nito ni Hitad, samahan natin ang INC sa pagkilos ng malawakang peaceful protest para pigilan ang pag-impeach ng mga bangag kay BP Inday Sara Duterte. Diyan pa lang po sa kanyang sinabi makabayan, protect Inday Sara. Correct bang wrong? Diba? Yan po ang kanilang target makabayan. Poprotektahan nila itong si Sara Duterte na hindi ma-impeach. Kasi nga ang iniisip dito ng mga INC, correct nyo po si Saiban kung mali tayo alam ko po, ang iniisip ngayon ng mga INC na malaking posibilidad na mananalo si Sara Duterte this coming year 2028 makabayan. Kaya no choice sila kundi nagpasolso sila doon kay Marcoleta. Ito po ang kanyang ito po kasi ang goal ni Marcoleta at ito kasi ang lagi sinasabi ni Marcoleta sa grupo ng INC na dapat suportahan itong si Sara Duterte kasi siya po ang future na presidente daw makabayan. 'Di ba? Yan po ang iniisip ngayon ng ibang membro ng INC. Ngayon, so kahapon makabayan ko, that is before po ako nag-vlog, meron kasing post kahapon. May nakita ko na itong post ng INC members na wala pa po silang alam makabayan. Tungkol ito po sa gawa ng rally ng INC. Sabi dito sa Facebook account ng Iglesia ni Cristo kami. Hanggat walang binababang utos galing mismo sa pamamahala ay hindi dapat paniwalaan. Ang balitang ito ay nakakagulat para sa lahat ng kapatiran. So nagulat sila makabayan. Tas dito po sa reply ni Lani Santos, tama kapatid, huwag tayo agad maniwala sa mga balita. Hintayin natin ang circular na talagang galing sa tagapamahala na ipararating sa mga pagsamba o mga nakakasakop sa atin. Mag-ingat tayo mga kapatid. Ayon sa pagkakalam ko, hindi tayo gumagamit ng salitang rally. Ang lagi nating ginagamit ang salitang pagkakaisang magkakapatid. Huwag nating hayaang gamitin itong pagkakataon na ito na mga tumutuligsa sa Iglesia ni Cristo dahil wala tayong hangad kundi kapayapaan at ang patuloy ng magtiwala at maglingkod. So yun kanyang sabi mga kabayan. So hindi pa ho sila aware at according sa kanila sa pagkakaintindi ko, this is 7 hours ago makabayan. Sa pagkakaintindi ko, hindi pa sila aware sa tungkol na gaganipin po na rally daw according doon sa dalawang angkor sa Net25 sa saganang mamamayan na meron daw hinahanda na rally ang INC. So marami mga membro po ng INC, hindi pa sila aware makabayan. Diba? Hindi pa nga aware ang lahat ng mga INC members, ang mga DDS handang-handa na makabayan. Diba? Gunggong talaga handang-handa ang mga DDS kasi gagamitin nila ang rally ng INC. Kasi yan po ay papabor sa kanilang personal interest makabayan na protektahan nila itong si Sara Duterte. So before na mag-jump po sa next topic makabayan, isarma na natin. Nandyan po si Josuan May Miano, Masking Digma, Joselisa Moises, Rose Guevara. Nandyan po si Shirley Risman from Cincinnati, Ohio, USA. Hi to Maria Presi Lopez from Zamboanga City. Nandyan po si Yolanda Ohashi, Mary Jane Tan, Ninita Floro, Brian Baltazar, Gloria Marquez, Jolie Pentor, Erlinda Balarasa, Emmy Mapalad. Nandiyan rin po si Flu Bar from Hong Kong, Edelberto Tero, and hi to Nina Hermoso. Okay, so makahabahan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe kasi nga, naalala nyo ba sinabi ko kahapon? Ano yun, Sir Ivan? Yung tungkol doon sa ipinakalat po na fake news ni Badong Aratiles, yung ipinakalat na fake news ni Banat Bay, actually si Banat Bay makahabay, napakalat rin po ng fake news And also, itong balita na to, galing ho nila ni Loren Badoy, galing doon kay Joy Diviver, galing rin po ito kay Harry Roque makabayan, na si Sara Duterte cleared na daw sa COA makabayan. Di ba sinabi ko kahapon, yan po ay fake news, hindi totoo, hindi pa hulusot, hindi pa ho clear sa COA itong si Sara Duterte. And aside from me, gusto ko ipakita sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Ito, talagang maraming mapanlinlang, maraming fake news, maraming propaganda para lang paniwalain kayo. Hindi po sinabi
ng COA, Commission on Audit, na clear na ang budget ng Office of the Vice President, Sara Duterte. Ang sinasabi po ng COA ay opinion lang. Unqualified opinion ang ipinalabas nila tungkol sa ongoing investigation at tungkol sa mga initial na kanilang namomonitor kung paano ginastos ng Office of the Vice President ang kanyang pera, especially o ang pera ng bayan, especially ang confidential at intelligence fund. Okay? Unqualified opinion lang ang lumabas. Kaya ko dinidiin yan kasi yung naglabasan na naman doon sa grupo ng mga mapanlinlang at pinapaniwala. Alam mo, naniniwala naman sa kanila yung kanilang mga followers, supporters lang eh. Ang mamamayang Pilipino nakakaintindi sa paggamit ng pera at trabaho ng COA, hindi talaga naniniwala sa kanila. Pero ginawa kong topic ito kahit 2 araw nang lalabasan yung balitang yan, kasi para naman maigabay natin, kayo po na aking mga followers, subscriber at viewers, baka malin lang po kayo, baka maniwala rin kayo sa propaganda ng mga Duterte supporters na clear na daw, ligtas na, naipaliwanag na, nakumbinsi na ng Office of the Vice President ang COA. Hindi po totoo yun. Wala pong deklarasyon at official na statement ng COA na kanilang nililinis na ang pangalan ng Office of the Vice President. Ongoing pa rin po ang investigasyon. Katunayan, yung Blue Ribbon Committee ng Kongreso hindi pa tapos, doon nagpapaliwanag ang COA dahil tinatanong sila. So, pag sinabing unqualified opinion, yun lang ho yung kanilang nakikita. Yun ang kanilang opinion. Pero hindi ibig sabihin deklarasyon ng paglilinis o maayos na ginamit at nagamit ang pera ng pangalawang Pangulo. Especially ang controversial na yan ang nga pong confidential fund. Ayun. So, malinaw. Huwag kayong panlinlang kasi marami pong mga panlinlang eh. Ayaw ko nang tukuyin yung 2 pang nagpalabas. Grabe talaga. Sabagay, nung araw pa nang wala akong tiwala sa mga yan. Mayroong isa nga dyan, nagpapakilalang doktor pa eh. Pero yun, ang layo-layo. Mayroon pa nga isa dyan na lumabas. Ano yun? Company. Tituloy ilong ko sa inyo. Pinapalabas na investor. Ba? Investor daw at saka company. Paano naging company yung Office of the Vice President? Paano, mayroong investor sa Office of the Vice President? Mali-mali yung mga inilalabas nila. Yung kumbaga sa yung ilang mga na DDS na nagpropagandista nila, nagpapaganda, nagpapabangot, nagtatanggol sa kanilang kinakampihan na wala sa lugar, ay nililin lang po ang taong bayan. Maniwala tayo kapag po meron ng opisyal na statement ng COA na tama ang pinagamitan at hindi ho ganun kadaling ilabas ng COA. Bakit? Kasi under investigation nga sila. Yung Blue Ribbon Committee ng Kongreso hindi pa tapos. Kasama sila sa iniimbestigahan. Ang tanong sa kanila, bakit kayo pumayag doon sa mga acknowledgement receipt na wala naman walang identification kung talagang tao yan o hindi? Ay lalo na ngayon, lumabas na nga po yung report ng Philippine Statistics Authority. Yung Kokoy Villamin at saka Mary Grace Piatos, hindi naman mga tao. O, di laki ng problema ng COA dyan. Naniwala sila dun sa acknowledgement receipt na inilabas at ibinigay sa kanila ng COA, ng Office of the Vice President. Tapos hindi naman pala tao. Ang laki ng problema ng COA dyan. Tapos ngayon sasabihin ng mga DDS na nalinis na yung pangalan ng Vice President, Office of the Vice President, dahil meron daw hong unqualified opinion ng COA. Di ba? Ang kalokohan na balita yan. Fake news yan. Panlilin lang. Budol-budol na naman kayo. Di ba? Hindi po ako nagmamagaling pero napaka-common sense, napaka-linaw. Paano magdideklara ang COA na maayos na yan? Ay under investigation nga sila sa isyong ito. Hindi nga naniniwala ang mga congressman eh. Sa mga palusot din ng COA kung bakit nila tinanggap ang mga kahina-hinalang mga tao. Fake yung signature, fake yung tao, lahat fake eh. Di ba multo? Mayroong ghost employees? Malinaw doon sa report ng Philippine Statistics Authority na walang Pilipinong ganon. Walang birth certificate, walang marriage contract, walang death certificate. So walang Piatos at saka Kokoy Villamin. Oh, ang laking problema ng COA niyan. Tapos again, sasabihin ng mga DDS na malinis na, ay kalokohan nyo.
Wala naman nung sinabing gano'n ang COA. At hindi ilalabas ng COA ang paglilinis ng gano'ng kadali dahil sila nga under investigation pa. Ang tingin ko nga dyan, dapat ang mga taga-COA makasuhan din eh. O gumawa ng batas na bigyan natin ng dagdag na ipin at kapangyarihan ng COA. Kasi bakit sila nalilin lang? Bakit sila naniniwala sa mga ganyang bogus at kadudadudang acknowledgement receipt? 4,000, 4,000 acknowledgement receipt. Hindi pa nga nangangalahati ang Kongreso na alamin nyo kung gaano, sino-sino yung mga taong yun. 300 to 400 acknowledgement receipt pa lang ang kanilang nasisilip. Ay, 4,000 yun. Napakarami nun. Eh, paano kung lahat ng mga tumanggap ng perang yan ay hindi naman pala tao, hindi Pilipino? Nakatulad ng inilabas ng Philippine Statistics Authority dahil ang PSA mayroong authority. Sila talaga ang may record. Ilan ang Pilipino? Anong mga pangalan ng mga Pilipino? Basta nakarehistro. Hindi ka naman pwedeng hindi nakarehistro dahil hindi ka Pilipino pag hindi ka nakarehistro sa Philippine Statistics Authority. Kasi ang pinanguhugutan dyan, birth certificate. Anong pangalan mo? Sino mga magulang mo? Kailan? At kailan ka pinanganak? At saan ka pinanganak? Yun po yung nasa birth certificate eh. Eh kung walang ganon, eh malamang multo nga. Ghost employees. Yan. Hindi mabanggit ng mga DDS vlogger at ng mga taga-suporta nila na pwedeng ghost employees, multong empleyado yung nakatanggap ng daan-daang libong piso ng Office of the Vice President sa COA. Sa confidential at intel fund. Hindi na mabanggit yun kasi damage sa kanila yun eh. Pero ako, malino ko sinasabi yan base sa ipinakitang dokumento ng COA at pinakitang dokumento ng Philippine Statistics Authority. Walang ganong klaseng mga tao. Nagkaloko-loko na. At inamin niya ni ni Gina Acosta, yung budget officer ng Office of the Vice President doon sa Blue Ribbon Committee. Nag-issue talaga sila ng gano'n sa ganong klaseng mga pangalan. Taga Davao daw yun. Kaya nga biglang nahilo at na-wheelchair eh. Kasi inamin niya taga Davao. Di ba? Nag-umarte na bigla. Kita niya. Nako, grabe. At yan hong mga isyong ito, kasama yan sa impeachment, sa ground for impeachment na nakapile na before Congress. Yung dalawang impeachment complaint, dalawang impeachment na yan, kasama itong pinag-uusapang ito na mga bogus na mga tao na nakatanggap ng pera. Yan po yung graft and corruption. Iba pa yung betrayal of public trust. Iba pa yung bribery o pagparunuhol dahil mayroong mga dating undersecretary at mataas na opisyalis ng Department of Education tumanggap ng 50,000 pesos monthly galing daw sa Office of the Secretary at Vice President nung panahon yun. O nakita mo, antindi, yan ang mga naglulumiyad na katotohanan. Tapos papalabasin ang kanilang kampo, meron lang unqualified opinion, sasabihin malinis na justify na, ligtas na daw ang pangalan ng Vice President. Nako, pambubudol yan, panluloko yan. Ingat po kayo, maraming manluloko. Maraming nanluloko para lang ewan ko anong interest nila. Ano na, DDS, di ba? Kayo ang fake news peddlers. So tama talaga yung ipa-file po na bill ni Ace Barbers Makabayan na itong mga fake news peddlers na to dapat habulin talaga ng gobyerno natin. Kasi sila dito po yun ng budol, sila dito po yun nagbibigay dito ng confusion sa mga tao kasi nga dahil dito po sa mga ipinagganap po ng mga fake news everyday Makabayan, kaya marami silang naloko dito, marami silang nauto dahil po sa mga pinagagawa dito ng mga fake news peddlers at dapat sila ang kukurtin Makabayan. Di ba, DDS? Sino ang piki dito? Sir Ivan ba? So, tama po ang ating analysis Makabayan. Tama po ang ating opinion dito. May basihan po lagi si Sir Ivan. Di ba? So anyways, kasama rin po natin si Jemson, si Jemboy, si Jeriel, and Regine of Andawi, Cebu. Greetings come from Rodolfo Radarbor of Tansa, Cavite. Hi to Evelyn Garcia. Nandiyan po si Phil Macabato, Panchito Rodelas. Hi to Tink Abel, Jesubto from Calaba, Laguna. I-shoutout natin si Lerma Sondita, Ilardi Kahilig. Nandiyan po si Evangelista Acob, Los Mid, Maria Cristina Manguera from Calawan, Laguna. Nandiyan rin po si Ilyas Bolusan, Marilyn de los Santos, Lynn Gonzalez, Lynn Mos, and hi to Manuel Bungao from Taguig City. Okay, so mga kababayan ko, yan ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to,
Sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat din po sa iyong walang sawang pagmamahal. Gayon din po sa mga biyayang iyong binibigay. Naway patuloy niyo po kaming gabayan at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Gayon din po ang aming mga mahal sa buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat sa buong magdamag. Pagharian niyo po ang aming mga puso. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some